Serbisyo publiko na po tayo. Kasama ko po ngayon sa studio si Mr. Alberto Menarrahal. Ang kanya pong problema, si Mrs. na isang OFW sa Kuwait na buntis ng kanyang amo. Kausapin na natin si Marie Chris, all the way from Kuwait. Ma'am Marie Chris, magandang tanghali sa inyo. Good morning, sir. Good morning po dyan. Ma'am, andito po si Sir Alberto. Yes, sir. Ma, bakit mo nagawa sa akin ito, ma? Sabi mo, pagtiwalaan kita. Umalis ka mag-ibang bansa, bakit mo nagawang makipagrelasyon? Sabi mo, opportunity para sa mga anak natin. Pinagtiwalaan kita, ma. Noong una, okay tayo. Pero dahil sa hiningi mo sa akin ng password ko, kung ano-ano na yung mga sinasabi mo sa akin, di ba? Sabi ko, iwanan mo yung mga kachatmate mo dahil dyan nasisira sa kinabukasan ng mga bata. Hindi ka nakinig sa mga payo ko sa'yo eh. Diba yung pinakinggan mo eh? Hindi ko naman hininay, di ba? Inabit ko nga sa'yo na nagkamali ako. Pero hiniwaan mo ko na yun. Para sa mga anak ko. Bakit hindi mo maintindihan? Oo. Oo, inamin mo sa akin, pero inulit mo pa inamin mo sa akin. Pebrero 14, 2024, Maynila, Philippines. Sa isang tahimik ngunit mabigat na tanghali sa loob ng isang maliit na studio ng isang public affairs program, nakaupo ang isang lalaking halatang pagod sa buhay, ngunit pilit pa ring matatag ang loob. Siya si Alberto Menarrahal, 39 na taong gulang, isang simpleng manggagawa mula sa probinsya na kasalukuyang bumubuhay sa 4 na anak, habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang kanyang kwento ay hindi kakaiba sa maraming Pilipino, ngunit ang sakit na kanyang pinagdadaanan ay kakaibang bigat na hindi madaling dalhin ng isang ama at asawa. 13 taon na silang kasal ng kanyang asawang si Marie Chris. Sa loob ng mahabang panahong iyon ay sama-sama nilang hinarap ang hirap ng buhay, ang kakulangan sa pera, at ang responsibilidad sa pagpapalaki ng kanilang 4 na anak na ang mga edad ay 13, 12, 8 at 4 na taong gulang. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino na naghahangad ng mas magandang kinabukasan, dumating ang panahon na kailangan nilang gumawa ng mahirap na desisyon. Dahil hindi sapat ang kinikita ni Alberto sa kanyang trabaho bilang paminsang kontraktor sa paggapas at iba pang racket sa kanilang lugar, napagdesisyonan nilang mangibang bansa si Marie Chris upang magtrabaho bilang domestic worker sa Kuwait. Hindi madali ang pag-alis na iyon. Sa araw ng kanyang pag-alis ay umiiyak ang mga bata at ang bunso ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit habang pilit na ipinapaliwanag ng ina na kailangan niyang umalis upang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Sa simula ay maayos ang lahat. Regular ang padala ni Marie Chris. Minsan 15,000 piso. Minsan ay umaabot pa ng 17,000. Sapat upang may pambili ng pagkain, pambayad sa utang, at panggasto sa paaralan ng mga bata. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, may napansin si Alberto na pagbabago sa kanilang komunikasyon. Unti-unting nabawasan ang mga tawag, naging mas maikli ang mga mensahe, at may mga pagkakataon na hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Sa una ay pinilit niyang huwag mag-isip ng masama. Iniisip niyang pagod lamang ang kanyang asawa sa trabaho o kulang lamang sa tulog. Ngunit isang araw ay may dumating na balita na parang kidlat na bumagsak sa kanyang dibdib. May kumalat na chismis mula sa kamag-anak ng kanyang asawa na si Marie Chris ay may ibang lalaking nakilala sa Kuwait, at mas masakit pa roon ay may nagsasabing siya raw ay nabuntis. Hindi makapaniwala si Alberto sa narinig. Ang babaeng pinagkatiwalaan niyang magtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa pamilya ay maaaring nagkaroon ng ibang relasyon. Sa araw na iyon sa studio, tinawagan si Marie Chris na nasa Kuwait. Mahina at halatang kinakabahan ang kanyang boses nang siya ay magsalita sa telepono. Doon nagsimula ang isang pag-uusap na puno ng emosyon. Diretsahang tinanong ni Alberto ang kanyang asawa kung bakit niya nagawa iyon sa kanilang pamilya. Matapos
ang ilang sandaling katahimikan, inamin ni Marie Chris na nagkamali siya at nagkaroon ng boyfriend sa Kuwait. Ayon sa kanya, nagsimula lamang iyon sa simpleng pagkakaibigan sa isang lalaking madalas niyang nakikita sa mall kapag siya ay nakakalabas mula sa bahay ng kanyang amo. Sa paglipas ng panahon ay naging madalas ang kanilang pag-uusap hanggang sa nauwi ito sa isang relasyon na ngayon ay kanyang pinagsisisihan. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang balitang siya ay buntis at sinabi niyang nagkamali lamang siya sa pakikipagrelasyon, ngunit hindi niya sinira ang kanyang pamilya ng ganoon kalala. Ipinaliwanag din niya na isa sa mga dahilan kung bakit siya napagod sa kanilang relasyon ay ang madalas nilang pagtatalo ni Alberto sa telepono. May mga pagkakataon daw na hinihingi ni Alberto ang password ng kanyang social media at pinagdududahan siya kahit wala naman siyang ginagawang mali noon. Sa gitna ng lungkot at pagod sa ibang bansa, ay may isang taong nakinig sa kanyang mga hinaing at nagpakita ng atensyon sa kanya at doon nagsimula ang kanyang pagkakamali. Habang nakikinig si Alberto sa mga paliwanag na iyon, ay ramdam ng lahat sa studio ang sakit na kanyang nararamdaman. Para sa kanya ay ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang kanilang pamilya. Siya ang nagluluto para sa mga bata. Siya ang nag-aalaga sa kanila araw-araw. At siya rin ang gumagawa ng paraan upang may maipambili sila ng pagkain kahit maliit lamang ang kanyang kinikita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung saan siya nagkulang bilang asawa. Habang nangyayari ang pag-uusap, 4 na batang walang kamalay-malay sa gulong kinahaharap ng kanilang mga magulang ang naghihintay sa kanilang tahanan sa probinsya. Ang panganay ay nagsisimula ng magtanong kung kailan uuwi ang kanilang ina. Ang pangalawa ay tahimik, ngunit halatang nalulungkot. Ang pangatlo ay madalas naghahanap ng yakap ng kanyang ina bago matulog. At ang bunso ay tumitingin lamang sa litrato ng kanyang nanay sa cellphone. Sa gitna ng emosyonal na usapan ay lumabas pa ang isa pang isyu, ang pera. Ayon kay Alberto, ay may mga pagkakataon na kulang ang perang pinapadala ng kanyang asawa para sa kanilang pangangailangan. Ngunit ayon naman kay Marie Chris, ay sapat ang kanyang ipinapadala at ang problema ay kung paano ginagamit ang pera. Dito lumabas ang reklamo niya tungkol sa bisyo ng kanyang asawa, ang paminsang pagsasabong at pag-inom. Inamin naman ni Alberto na may mga pagkakataon na nakakapagsabong siya at nakakapag-inom. Ngunit ayon sa kanya, ay hindi iyon ang dahilan ng kanilang problema. At hindi niya kailanman niloko ang kanyang asawa. Para sa kanya, ang pinakamahalaga sa isang relasyon ay ang katapatan. Sa gitna ng mainit na pag-uusap, ay biglang nagbago ang tono ni Alberto. Mula sa galit ay naging pagsusumamo ang kanyang boses. Sa halip na tuluyang sumuko sa kanilang relasyon, ay nagmakaawa siya sa kanyang asawa na umuwi na sa Pilipinas upang ayusin ang kanilang pamilya para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngunit para kay Marie Chris, ay hindi ganoon kadali ang desisyon na iyon dahil may kontrata siyang kailangang tapusin sa Kuwait na matatapos pa sa susunod na taon. Kung aalis siya ng maaga sa trabaho, ay maaaring kailangan niyang magbayad ng malaking halaga sa kanyang employer. Dahil dito ay sinabi niyang nais muna niyang tapusin ang kontrata bago siya umuwi. Ngunit para kay Alberto, ay hindi na niya kayang maghintay pa ng matagal dahil sa kanyang takot na baka may mangyari pang mas masama habang sila ay magkalayo. Sa huli,
ay nagbigay siya ng isang ultimatum na puno ng sakit ngunit para sa kanya ay kinakailangan. Kung hindi uuwi si Marie Chris ngayon upang patunayan na mahal pa niya ang kanilang pamilya, mas mabuti pang maghiwalay na lamang sila. Sa sandaling iyon ay bumalot ang mabigat na katahimikan sa kanilang pag-uusap. Walang malinaw na sagot, walang kasiguruhan kung ano ang mangyayari sa kanilang pagsasama. Ang tanging malinaw lamang ay ang katotohanan ang distansya, kahirapan at mga pagkakamali ay kayang sumubok sa kahit pinakamatibay na pamilya. Sa dulo ng usapan ay nanatiling bukas ang tanong na bumabagabag sa lahat. May pag-asa pa bang mabuo muli ang kanilang pamilya? O tuluyan ng magwawakas ang isang pag-ibig na minsang pinangarap nilang panghabambuhay? Ang kwentong ito ay isang paalala na ang isang pamilya ay hindi lamang nasusubok ng kahirapan, kundi pati na rin ng distansya, pagod at kakulangan sa komunikasyon. Maraming pamilyang Pilipino ang napipilitang magkahiwalay dahil sa pangarap na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak. Ngunit sa likod ng bawat sakripisyo ng isang OFW ay may lungkot, pagod at mga pagsubok na hindi nakikita ng iba. Kapag ang mag-asawa ay nawalan ng tiwala at hindi na nagkakaintindihan, doon nagsisimulang pumasok ang mga pagkakamali na maaaring makasira sa isang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkukulang at pagkakamali, ipinapakita rin ng kwentong ito na ang pagpapatawad at pagnanais na buuin muli ang pamilya ay isang napakalaking sakripisyo. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa dami ng problemang kanilang kinaharap, kundi sa kakayahan nilang mag-usap, magpatawad at muling bumangon para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alberto, mapapatawad mo ba ang iyong asawa para lamang mabuo muli ang pamilya? O pipiliin mo bang magsimula ng bagong buhay kahit masakit? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section dahil mahalaga ang inyong pananaw sa ganitong mga kwento ng buhay. At kung nais ninyo pang makapanood ng mga totoong kwento ng buhay, mga aral sa pamilya, at mga makabuluhang dokumentaryo tungkol sa karanasan ng mga Pilipino, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell upang maging updated sa aming mga susunod na kwento. Dahil sa bawat kwento na ating naririnig, may aral na maaaring magbago ng ating pananaw sa buhay at sa kahalagahan ng pamilya.